nakita ko mag-isa ka dun sa labas. Sorry po. Bigla ko lang po naisip yung mom ko, kuya. Siya po kasi yung nag-attend sa akin. Siya rin po yung huli kong tinext bago kunin yung phone ko. Bigla ko lang po naalala, kuya, yung parang yung reason ko po bakit ako lumalaban everyday. Kasi po, kuya, plano niya po kasi mag-abroad work abroad nun . So sabi ko po sa kanya na parang huwag na siyang umalis. Kasi dalawa na lang din po kami. Yun po yung time na namatay yung dad ko. Parang gusto ko lang po, kuya, na maging happy siya. Bakit mo siya naalala? Namiss ko po yung comfort. Yung feeling na makomfort ng sarili mong nanay. Iba po kasi yung feeling ko kaysa ng mga kaibigan lang talaga. Ako po kasi hindi po talaga ako ma-open na tao. Bakit? Kadalasan... Napansin ko nga yun, Will. Opo, kuya. Kadalasan po kasi laging pupasok po sa utak ko, ayoko maging burden sa ibang tao. Parang iniisip ko po lagi na kaya ko naman inil mag-isa. Gagawin ko po yun sa sarili ko. Saan nanggagaling yung takot mo? Kasi may mga times po din na nangyari na naging sobrang open ako. Sobrang naging comfy ako. Yung lahat ng problems ko, naikwento ko. Hanggang sa nagamit siya against me po. Parang ganun na sa likod ko. Hindi po maganda yung mga sinasabi. Yung mga ganyang bagay po. Well? Yes po. Bahagi ng karanasan bilang housemate ang pagkikipagkapwa-tao at nangangahulugan pagiging bukas sa kanila. Ang pagbubukas ng sarili. Naiintindihan ko na marami kang pagdududa at takot. Pero hindi ito dahilan para tumigil. Opo, kuya. At sigurado ako, yan din ang sasabihin ng nanay mo. Ang hinahanap ng mga housemates ay yung pagkakataong makilala ka at maramdaman ka. Opo. Baka din makahanap ka ng ibang pagkakataon na magpaliwanag kung bakit ka tahimik para mas maintindihan ka nila.